Magandang araw sa inyo mga ka-expert. Sa videong ito ay ituturo ko sa inyo kung paano babasahin ang welding symbol. Normally, sa mga technical drawing, meron ka dyan makikita mga welding symbol, lalong-lalo na kung ang drawing ay may kinalaman sa mga welding parts. Tulad ng example natin dito na technical drawing, ito ang halimbawa ng mga welding symbol. Ito ay welding symbol, welding symbol, welding symbol. Ito ay welding symbol din at ito pa. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng mga welding symbol na ito at paano ito i-interpret? Iyan ang tatalakayin natin sa videong ito. Bago natin talakayin ang welding symbol, alamin muna natin ang pinagkaiba ng weld symbol at ng weld symbol. Marami kasi ang nalilito sa pinagkaiba ng dalawang terms na ito. Unahin natin ang weld symbol. Based sa definition nito, it specifies type of weld to be applied on part. Dito natin malalaman kung anong uri ba ng welding ang gagawin natin sa isang joint. Halimbawa, meron tayo ditong T-joint. Tapos ang type of weld na i-apply natin ay fillet weld. Paano natin malalaman na fillet weld ang i-apply natin sa joint na ito? Diyan napapasok ang weld symbol. Ang weld symbol ng fillet weld ay ganito. Kaya kapag may nakita ka na ganitong weld symbol sa mga technical drawing, ibig sabihin, fillet weld ang i-apply mo. Next example natin, meron tayo ditong butt joint. Tapos V-group weld ang type of weld na i-apply natin. Ang weld symbol ng V-group weld ay ganito. Kaya naman kapag mayroon ka nakitang ganitong symbol sa technical drawing, ibig sabihin V-group weld ang type of welding na i-apply mo. At ito ang mga weld symbol na madalas na ginagamit sa mga technical drawings. At mahalaga na alam nyo kung ano ang ibig sabihin ng mga welding symbol na iyan. Ngayon, alam na natin kung ano ang weld symbol. Ano naman ang welding symbol? Based sa definition nito, it gives complete information about the joint design. Information includes reference line, arrow line, weld symbols, and other welding information. Kasama sa mga information na makikita natin sa welding symbol ay kung gaano kakapal ang welding, gaano kahaba, ano ang type of weld at iba pa. At ito yung welding symbol. Kaya naman ang weld symbol na na-discuss natin kanina ay part lang siya, bahagi lang siya ng welding symbol. Ang welding symbol ay mayroong tatlong pangunahing part. Una ay ang arrow line. Ikalawa ay ang reference line. At ikatlo ay ang tail. Dito din sa welding symbol, meron tayong tinatawag na arrow side at meron din tayong tinatawag na other side. Kapag ang lahat ng welding information ay nasa ibaba lang ng reference line, ang lahat ng welding information ay i-apply lang natin dito sa arrow side. Halimbawa, kapag yung weld symbol ay nandito lang sa ibaba ng arrow side, halimbawa fillet weld, dito lang natin siya i-apply sa arrow side. Hindi natin siya i-apply dito sa other side. Pero kapag ang lahat ng welding information naman ay nasa ibabaw ng reference line, ang lahat ng welding information na ito ay i-apply mo dito sa other side, hindi dito sa arrow side. Pero may mga pagkakataon na yung mga welding information ay parehong nasa arrow side at nasa other side. Kapag ganoon ang nangyari, yung welding information na yon ay i-apply mo dito sa arrow side at i-apply mo din siya dito sa other side. Madalas sa reference line, ito ang mga information na nilalagay. Halimbawa, type of weld, length of weld, weld finish, contour, pitch of weld, depth of weld. Ngayon, tingnan natin kung paano ba nilalagay ang mga information na ito sa reference line. Una, ang type of weld o ang weld symbol. So, tulad nung sabi natin kanina, pwede itong nakalagay sa ibaba ng reference line o yung arrow side. Pwede din itong nakalagay sa ibabaw ng reference line o yung other side.
Pwede din itong nakalagay sa ibaba at sa ibabaw ng reference line, both side, tulad na makita natin dito sa example. At dahil sa nakalagay ito sa ibabaw at sa ilalim ng reference line, yung application ng ating weld symbol ay nakalagay dito sa arrow side at sa other side. Ang sunod ay ang size of weld naman ay nakalagay dito sa left side ng ating weld symbol. Pwede siyang naka-millimeter or inches. Ang weld length naman ay nakalagay sa right side ng weld symbol at ang sunod sa kanya ay ang pitch naman. Ito yung center to center distance ng weld. Ang finishing symbol naman ay nakalagay sa ibabaw ng weld symbol. Kung gusto ng designer na i-welding ang palibot ng joint, may makikita kang circle na symbol sa pinagdudugtungan ng arrow line at ng reference line. At bukod sa information na ito, kapag ang designer ay gusto pang maglagay ng mga additional information, naglalagay siya ng mga additional information dito sa tail ng welding symbol. Kasama dyan ang specification, process, electrode type, and other references. Ngayon, tingnan natin ang ilang halimbawa para mas maintindihan natin ng maayos ang welding symbol. Halimbawa, meron tayo ditong fillet weld. Tapos kung makikita natin, ang weld symbol ay nasa ilalim ng reference line. Kaya naman, dahil nasa ilalim ito ng reference line, yung application natin ng fillet weld ay dapat dito mismo sa arrow side. Ayan. Sa ikalawang halimbawa naman natin, yung weld symbol niya ay nandito sa ibabaw ng reference line. Kaya naman, yung application ng ating fillet weld ay dapat dito sa other side. Sa ikatlong halimbawa naman natin, tulad na makita natin, yung weld symbol niya ay nasa ilalim at nasa ibabaw ng reference line. So pareho siya, merong weld symbol. Kaya naman, yung application ng ating fillet weld ay dito sa arrow side at dito sa other side. Yan, tulad ng makikita natin dito sa example. Dito naman sa susunod na example, fillet weld siya, tapos meron siyang circle na symbol. So, ibig sabihin, mag-fillet weld ka all around doon mismo sa palibot ng T-joint. Kapag meron ka nakitang circle dito, ibig sabihin, i-apply mo yung welding all around doon mismo sa joint. Dito sa sunod nating example, meron tayong V-groove weld. So, kung makikita natin dito, yung weld symbol ng V-groove ay nandito sa ilalim ng reference line. Kaya naman, yung ating application ng V-groove weld dito sa arrow side. Dito naman sa ikalawang example, yung weld symbol ng V-groove weld ay nasa ibabaw ng reference line. Kaya naman, yung application ng ating weld symbol ay dito mismo sa other side. So, dito sa ikatlong example natin, so yung weld symbol niya ay nandito sa ibabaw at ilalim ng reference line. So, both side merong weld symbol. So, ibig sabihin, yung V-groove application natin ay doon sa arrow side at saka doon sa other side. Sa mga technical drawing, meron din tayong makikita mga welding symbol na may mahigit isang reference line tulad na makita natin dito. So, kapag gano'n, ang una nating i-perform ay yung unang reference line, then sunod nating i-perform ay yung ikalawang reference line. For example, dito sa unang reference line, meron tayong bevel V-groove. So, since na nasa ilalim siya ng reference line, yung weld symbol ng bevel V-groove, so dito natin siya i-apply sa arrow side. Tulad ng makikita natin dito.
Then pagkatapos nating may apply yung unang reference line, then dumako tayo dito sa ikalawang reference line. So dito sa ikalawang reference line, meron siyang weld symbol na fillet weld. At yung fillet weld symbol ay nasa ilalim siya ng reference line. So, ibig sabihin, dito natin siya i-apply sa arrow side. Kaya tulad na makita natin, dito natin siya i-apply. Dito sa next example natin ng more than one reference line, so meron tayo ditong dalawang reference line ulit. Yung unang reference line natin, meron siyang fillet weld symbol, tapos yung weld symbol niya ay nasa ilalim ng reference line. Kaya naman, dito natin siya i-apply sa arrow side, yung fillet weld. Yung ikalawang reference line natin ay meron siyang bevel V groove symbol. So, yung bevel V groove symbol natin, yung weld symbol natin, ay nandito siya sa ibabaw na reference line. So, ibig sabihin, dito natin siya i-apply sa other side since na nasa ibabaw siya ng reference line. So, ganun lang. Kapag mayroong dalawang reference line, una nating ipiperform yung nasa ilalim, ikalawang nating ipiperform yung nasa ibabaw o pangalawang reference line. Sa mga technical drawing, meron din tayong makikitang mga welding symbol na mayroong mahigit isang arrow line tulad ng makita natin dito sa example. Meron siyang dalawang arrow line pero meron lang siyang iisang reference line. So, ibig sabihin kung ano yung information na nandito sa reference line ay ipiperform natin dito sa dalawang arrow line na ito. For example, dito sa reference line, meron tayong fillet weld, nasa ilalim siya ng reference line. Ibig sabihin, ipiperform natin siya dito sa arrow side. Kaya naman, yung fillet weld ay ipiperform natin dito sa dalawang arrow line na ito. Arrow line dito sa arrow side niya. Tulad ng makikita natin dito. Ayan. So, yun lang mga ka-expert. Sana may natutunan kayo sa video natin sa araw na ito. Kaya naman, sa muli. Bye-bye.